Kamusta ni Risa? Anong oras ka nakauwi kagabi? Kumain ka na ba? Ayos lang naman, Hans. Hindi naman ako masyadong ginabi. At oo, kumain na rin ako. Mabuti naman. Huwag mong kakalimutan yung usapan natin mamaya ha. Sabay tayong umuwi. Oo, sige. Hihintayin kita sa... Hans, yung mga files na kailangan ko, nasend mo na ba? Oo Gary. Nasend ko na sa email mo. Pakicheck na lang. Ayos? Teka, mukhang seryoso yung pinag-uusapan niyo wala naman. May tinanong lang ako kay Nerissa tungkol sa trabaho. Isang mapagpalang pagbati sa inyo, Misteri, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa, isang simpleng empleyado na sa kasalukuyan ay nagbibilang na lamang ng mga araw bago ang aking pagre-retiro. Nais ko sanang ibahagi ang isang kabanata ng aking buhay pag-ibig. Isang kwentong nagsimula sa tamis pero nauwi sa isang karanasang hindi ko malilimutan kailanman. Muli ako po si Nerissa at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Normal ang lahat sa amin ni Hans. Bilang magkatrabaho sa iisang opisina, balanse ang takbo ng aming mga araw. Sa loob ng kumpanya, nananatili kaming propesyonal. Siya sa kanyang mesa, ako naman sa aking pwesto. Ngunit sa kabila ng mga tambak na report at mahigpit na mga deadlines, sapat na sa amin ang bawat palitan ng tingin sa tuwing magkakasalubong. Isang tipid ng ngiti, isang tahimik na tango ng pagkilala. Yun ang nagsilbing kulay sa 8 oras ko sa trabaho. Pagdating sa uwian, doon lamang tunay na nagsisimula ang aming kabanata. Madalas kaming lumabas para pagsaluhan ang aming mga paboritong pagkain. Minsan naman, kapag kapwa na kami pagod sa trabaho pero ayaw pa naming maghiwalay, didiretso kami sa isang hotel upang doon ay tahimik na magpahinga, mag-relax at masolo ang gabi. Sa mga sandaling yun, Misteri, tila humihinto ang aking mundo. Napakarami naming pinag-uusapan, mga planong bakasyon, pangarap na binuo sa isip namin, at ang maliliit na bagay na nagdadala sa amin ng ligaya. Sa piling niya, nahanap ko ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Masaya kami pag magkasama. Puro lambingan at tawanan lamang. Hans, mag-iisang taon na tayo. Tanong lang, masaya ka pa ba sa akin? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, masayang-masaya ako ni Risa. Bakit naman ganyan yung mga tanong mo? Wala lang. Baka kasi sa tagal natin, nagsasawa ka na. Lalo ngayon, ang daming bagong pasok na empleyado sa warehouse. Mas bata, mas magaganda, mga fresh pa. Grabe ka naman. Yan ba talaga tingin mo sa akin? Sa dami ng tao doon, may mas gaganda at sexy pa ba sa'yo? Kaya nga nanggigigil ako sa'yo, di ba? Ay naku, binubola mo na naman ako. Hindi kita binubola ni Risa. Totoo yun. Seryoso ko doon. Kung seryoso ka, ano na balak mo sa ating dalawa? Sa relasyon natin? Ang totoo niyan, nagbabalak na ako na magsama na tayo. Gustong-gusto ko na kasi yung tipong araw-araw na kitang... Araw-araw mo kung ano? Araw-araw kitang makakasama, makakasabay kumain at makakakwentuhan. Ikaw ang dumi ng isip mo. Hoy, hindi grabe ka talaga. Masaya at puno ng tamis ang bawat sandali namin ni Hans, Misteri. Wala kaming naging malaking problema pagdating sa aming dalawa.
Hindi siya kailanman nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman wala akong kamalay-malay na ang mga sumunod na pangyayari ang wawasak sa katahimikan ng aking mundo. Isang umaga, pumasok ako sa opisina na handa para sa isang normal na araw ng trabaho. Ngunit bago ko pa man maibaba ang aking mga gamit, tila gumuho ang paligid ko sa narinig kong bulungan ng aking mga katrabaho. Sayang naman, nag-resign na pala si Hans. Ngayon na raw ang huling araw niya. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko, Misteri. Resign? Bakit wala man lang siyang pasabi sa akin? Hindi ko magawang intindihin kung bakit kailangan niyang gawin yun nang hindi man lang ako kinakausap o binibigyan ng kahit anong babala. Buong maghapon akong hindi makafocus sa trabaho. Pilit kong hinahanap ang kanyang tingin, ngunit tila naging estranghero siya. Abala sa pagliligpit ng kanyang desk at hindi man lang ako nililingon. Kumuha ako ng pagkakataon para makausap si Hans kahit sandali. Gusto ko lang malinawan. Nang makita ko siyang naglalakad patungo sa pantry, agad ko siyang sinundan at nilapitan. Hindi ko na kaya pang magkunwaring maayos ang lahat. Hans, sandali lang. Totoo ba? Totoo bang nag-resign ka na? Oo, pero magpapaliwanag ako ni Risa. Magpapaliwanag? Kanina pa ako nag-aabang ng paliwanag mo pero hindi mo man lang ako pinapansin. Kung hindi ko nga lang narinig sa katrabaho natin hindi ko malalaman. Ni Risa, sa ngayon, hindi ko pa kayang ipaliwanag ang lahat. Pero Tama na. Kagabi lang magkasama tayo. Pero hinayaan mo akong magmukhang tanga. At wala akong kamalay-malay na aalis ka na pala. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Niloko mo lang ako, Hans. biglaan ang lahat, maniwala ka sa akin. Mali yung inaakala mo. Pero basta, ipapaliwanag ko sa'yo sa tamang oras. Wala na. Wala nang oras, Hans. Pagkasabi ko noon, Misteri, ay agad ko siyang tinalikuran. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin dahil malabo na ang paningin ko sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay kasing bigat ng pagguho ng lahat ng pangarap na binuo ko kasama siya. Umasa ako, naniwala ako, pero sa isang iglap, naiwan akong mag-isa sa gitna ng katotohanang hindi ko inaasahan. Sa huling sandali ng kanyang pananatili, napako ang tingin ko sa malaking bintana ng lobby. Isang makintab at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng gusali. Isang babae ang bumaba. Maganda, elegante ang tindig at bakas ang karangyaan sa bawat galaw. Napahinto ako sa aking ginagawa nang dahan-dahan siyang lumakad patungo sa entrance, tila may hinahanap. At dito, nagtama ang aming mga mata. Hindi ko inaasahan na lalapitan niya ako, Misteri. Huminto siya sa harapan ko. Walang sigaw, walang sampal, at walang eksenang nakakaagaw atensyon. Sa halip, isang malumanay, ngunit malamig na boses ang narinig ko mula sa kanya. Nerissa, tama? Panimula niya. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Matagal na kitang kilala. Matagal ko na rin alam ang tungkol sa inyong dalawa ng asawa ko. Alam ko ang bawat hapunan, ang bawat gabing hindi siya umuuwi ng maaga, at ang bawat hotel na tinutuluyan yung dalawa. Gusto kong magsalita, Misteri, pero parang may nakabara sa lalamunan ko sa mga oras na yun. Nerissa, gusto ko lang sabihin sa iyo na tanggapin mo na. Tanggapin mo na wala na kayong kinabukasan ni Hans.
Hinding-hindi ako papayag na ang isang katulad mo lang ang sisira sa pamilyang binuo namin ng matagal ng panahon. Huling babala ko na to sa'yo. Lubayan mo ang asawa ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, puno ng otoridad at walang bakas ng takot sa tono. At ako naman, Misteri, wala akong nagawa kundi ang yumuko. Alam na alam kong sa pagkakataong iyon, ako na ang talo. At sa harap ng kanyang pagiging kalmado, mas lalo kong naramdaman ang dumi sa aking pagkatao. Wala akong kalaban-laban sa isang tulad niya. Dahil oo, Misteri, tama nga ang mga inaakala ninyo. Isa akong dakilang kabit. Sa mga panahon na magkasama kami ni Hans, pilit akong nagbubulag-bulagan at pinaniwala ang sarili ko na normal kaming magkasintahan. Pero hindi ko maikakaila ang katotohanan. Nagmahal ako ng lalaking may asawa, may sabit. Naniwala ako sa kanyang mga salita na wala ng pagmamahalan sa pagitan nila ng kanyang asawa. Naniwala akong hiwalay na sila. Pero lahat ng iyon ay isa palang malaking kasinungalingan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Hans bitbit ang kanyang mga gamit. Nakita ko kung paano nagbago ang anyo niya nang makita ang asawa. Sobrang ingat niya sa pag-aalalay kay Patrice. Tila ba ito ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Ang kamay na humahawak sa akin noon nang may pagnanasa ay siya ring kamay na ngayon ay marahang nakapatong sa likod ng kanyang asawa habang pinagbubuksan ito ng pinto ng kotse. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang paglalambingan at ang papalayong sasakyan nila, napagtanto ko na lahat ng sinabi sa akin ni Hans ay hindi pala totoo. Ang lahat ng kanyang pangako ay mga salitang itinapon lang sa hangin para makuha ang gusto niya sa sandaling yun. At ako, eto, mananatili lang na isang sikretong iniwan niya sa loob ng opisinang ito. Napakasakit na ganun-ganun lang ang lahat. Parang isang gamit na tapos na ang silbi at itinapon na lamang sa basurahan. Isang matinding lungkot ang bumalot sa akin noon. Ngunit kasunod nito ay ang apoy ng galit. Galit sa kanya. Galit sa lahat ng mga pangako niya. At higit sa lahat, galit sa sarili ko dahil naging tanga ako at utu-uto sa isang lalaking kailanman ay hindi pala ako minahal ng totoo. Pagdating ng uwian, bitbit ko pa rin ang bigat ng hangin mula sa opisina. Parang kahapon lang magkayakap pa kami ni Hans at nagsasalo sa tamis ng pagmamahalan. Yun pala, ginamit niya lang ako para sa sarili niyang pagnanasa. Gabi na nang makarating ako sa aming lugar. Ang daan pa uwi ay kailangang dumaan sa isang makitid at madilim na eskinita kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na poste sa kanto. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na dumapi sa aking batok. Hindi yun simoy ng hangin, Misteri. Parang may kung anong presensya na sumusunod sa akin. Pero sa tuwing ngilingon ako, wala namang tao. Hanggang sa biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig. Sa gitna ng eskinita, diretsyong nakatayo ang isang pusang itim. Hindi ito gumagalaw, tila ba sadyang naghihintay sa aking pagdating. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kulay dilaw, nakatitig ng malagkit at tila tumatago sa aking kaluluwa. Gusto ko sanang iwasan ang hayop, pero parang napako ang paa ko sa simento. Biglang bumuka ang bibig ng pusa, hindi para umungol, kundi para sumuka. Pero hindi pagkain ang lumabas, Misteri, mula sa lalamunan nito, kundi isang sandamukal na naglalakihang itim na gagamba ang bumuhos mula sa kanyang bibig.
Gumapang ang mga ito patungo sa akin. Ang tunog ng libu-libong maliliit na paa sa simento ay sapat na para kilabutan ang buong katawan ko. Ah! Napasigaw ako sa takot, pero bago pa man ako makahingi ng tulong, isang malakas na pagaspas ng mga pakpak ang narinig ko sa itaas. Daan-daang paniki ang biglang lumipad mula sa mga puno at bubungan. Dumagsa sila patungo sa akin, nilamon ang bawat anggulo ng aking paningin hanggang sa maging ganap na itim na ang buong paligid. Ate! Ate Nerissa! Gumising ka! Nagising ako sa isang malakas na yugyug ng aking balikat. Boses iyon ng kapatid kong si Joy. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at bumungad sa akin ang sikat ng araw na tumatama sa aking muka. Nakaupo pala ako sa tapat ng pintuan ng aming bahay, nakasandal sa pader. Litong-lito akong tumingin sa paligid. Nasaan ang eskinita? Nasaan ang pusa, gagamba at mga paniki? Ate, bakit natutulog ka dito sa labas? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Ang buong akala namin, hindi ka umuwi kagabi. Andyan ka lang pala. Agad kong tinignan ang oras sa cellphone ko. 7:00 na pala ng umaga. Ang huling tanda ko ay 8:00 pa lang ng gabi habang naglalakad ako sa eskinita pa uwi. Napatingin ako sa kapatid ko. Hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa kanya. Ang takot na naramdaman ko sa panaginip na yon ay tila nanatili pa rin sa aking balat. Nanlalamig ako at naninigas. Isang malaking palaisipan ang nangyari, kung totoo ba ang lahat o isang malupit na laro lamang ng aking isipan. Lumipas ang ilang linggo. Pilit kong ginapang ang bawat araw para makalimot. Sinanay ko muli ang aking sarili na mag-isa at unti-unting tinanggap na ang lahat ng nangyari ay bahagi na lamang ng isang masamang kahapon. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, pag-uwi ko sa bahay, tila bumalik ang lahat ng pait nang bigla na lamang sumulpot si Hans sa aking harapan. Pero sa pagkakataong ito, Misteri, halos hindi ko siya makilala. Malayo ang itsura niya sa makisig na lalaking huli kong nakita sa labi noon sa opisina. Sa ngayon, haggard siya. Para bang stress na stress sa lahat. Malalim at madilim ang ilalim ng mga mata na tila ba ilang araw nang hindi nakakatulog. At baka sa kanyang buong katawan ang matinding panginginig. Hans, anong ginagawa mo rito? Mabuti pa, umalis ka na. Baka abutan ka pa nila nanay. Nerissa, parang awa mo na. Tulungan mo ako. 3 araw nang tulog si Patrice. Humihinga siya, oo. Pero hindi siya nagigising. Kahit anong gawin namin, hindi niya maidilat ang mga mata niya. Nagpapatawa ka ba? Bakit sa akin mo siya nilalapit? Hindi ako Dr. Hans. Bakit hindi mo siya idiretso sa ospital? Dinala na namin siya. Ayon sa pinsan niyang doktor, normal lang ang lahat ng test niya. Walang sakit, walang komplikasyon. Pero hindi siya nagigising. Kaya napilitan kaming iwi na lang siya. Sabi ng mga nakakaalam, baka raw may gumaganti sa kanya. Baka raw may kumukulam sa asawa ko. Humakbang si Hans nang malapit sa akin hanggang sa lumuhod siya sa harapan ko habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Nerissa, kung ikaw man ang may gawa nito, maawa ka. Bawiin mo na ang sumpa. Kung nagalit ka dahil iniwan kita, sa akin mo na lang ibuhos. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Misteri. Ang bawat salita niya ay parang mga balaraw na sumasaksak sa akin. Sa kabila ng lahat ng panlolokong ginawa niya, nagawa pa niya akong pagbintangan ng isang bagay na wala akong kinalaman. Tumitig ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng matinding galit at paghihinakit.
Kaya naman isang malakas na sampal ang naibigay ko sa kanya. Hans, wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako mangkukulam. Nanginginig ang buong pagkatao ko sa galit. Paano niya naisip na kaya kong gumawa ng ganoong karumal-dumal na bagay? Sa kabila ng sakit na binigay niya, hindi ko kailanman inisip na pumatay o manakit ng kapwa. Ngunit biglang nagbago ang anyo ni Hans. Bumagsak ang kanyang balikat, humagulgol siya at tuluyang lumuhod sa paanan ko. Nerissa, patawarin mo ko sa mga sinabi ko sa'yo. Dahil lang sa may nangyari sa kanya, ako agad ang pagbibintangan mo. Kahit gustuhin ko, hindi ko magagawa yun. At bakit siya ang gagantihan ko? Siya ba may gawa nito sa akin? Siya ba yung nanakit? Hindi ba dapat ikaw? Dahil ikaw yung nanloko sa akin. Pwede ba, Hans? Umalis ka na sa harapan ko. Ayoko nang makita ka kahit kailan. Sandali lang, Nerissa. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Magpapaliwanag ako. Tama na! Tama na! Nasabi mo na yung lahat ng dapat mong sabihin at kailangan kong marinig. Umalis ka na, utang na loob. Pinagtulakan ko siya palabas ng aming pintuan at nang malapit ko nang maisara ang pinto, bigla siyang humabol ng mga salita. Ako may gawa. Misteri, bigla akong natigilan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa rebelasyong iyon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ito ang huling bagay na inaasahan kong lalabas mula sa bibig niya. Ano? Anong sabi mo? Nerissa, pinainom ko siya ng kung ano-anong pampatulog gabi-gabi. Gusto ko lang na hindi na siya magising para hindi niya na tayo magulo. Dahil ikaw naman talaga yung mahal ko. Ginawa ko yun para magkasama na tayo ng tuluyan. Ginawa ko yun para sa'yo. Matapos ang matinding pag-amin, tuluyan siyang napasalampak sa sahig. Umiiyak siya at nagmamakaawa sa akin habang ako naman ay nanlaki ang mga mata sa sindak. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking inakala kong mabuti, ay may kakayahan palang pumatay ng sarili niyang asawa. Nerissa, please, huwag mo kong talikuran. Huwag mo kong iiwan. Tulungan mo ko. Pakiusap. Litong-lito na ako sa dapat kong gawin. At hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala ka pa sa akin. Ikaw na lang ang natitira sa buhay ko. Please, mahal na mahal kita. Pero Hans, paano kita matutulungan? Ano yung magagawa ko sa sitwasyon niya? Tumayo si Hans at sa isang iglap, tila nagliwanag ang kanyang muka na parang nagkaroon ng bagong pag-asa. Inilahad niya sa akin ang kanyang madilim na plano. Nerissa, ganito. Sumama ka sa akin. Doon tayo tumira sa lumang bahay nila sa probinsya. Sasabihin ko sa pamilya niya na ihahanap ko siya ng magaling na albularyo para gamutin siya. Tapos ikaw, magpapanggap kang nurse o tagapangalaga niya para magkasama tayo. Pagdating doon, magkukunwari tayong inaalagaan siya. Pero ang totoo, hihintayin na lang nating tuluyang manghina yung katawan niya hanggang sa malagutan na siya ng hininga. At kapag wala na siya, sa atin ang lahat ni Nerissa, ang kayamanan niya, ang mga ari-arian, at malaya na tayong magmamahalan. Tumitig ako kay Hans. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang klaseng pagnanasa na nakakatakot. Isang pag-ibig na handang pumatay. Sa kabila ng kilabot at takot na nararamdaman ko, hindi ko alam, Misteri, kung bakit may isang kakaibang nag-udyok sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Hindi ko alam kung bakit handa akong sumugal sa isang krimen. Ngunit sa sandaling yun,
Ang tanging alam ko lamang ay wala na itong urungan. Napakabilis ng mga pangyayari, Misteri. Bago ko pa man lubusang mapag-isipan ang pinasok ko, narito na kami sa mansyon ni Patrice sa isang malayong probinsya. Isang malaking bahay ito na tila nakalimutan na ng panahon. Puno ito ng mga antigong kagamitan na gawa sa mabibigat na kahoy at mga naglalakihang painting na tila sumusunod ang mga mata. At meron ding mga mamahaling palamuti na nababalutan na ng mga alikabok. Pero banaag pa rin na ang bahay na yon ay hindi basta-basta at alam mong pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Doon sa master's bedroom, hiniga namin si Patrice. Maputla siya, tuyot ang mga labi at unti-unti nang nangangayayat. Pero mahahalata mo pa rin ang mababaw at tila nahihirapang pag-angat ng kanyang dibdib sa bawat paghinga. May bahagi sa akin, Misteri, na labis na naaawa sa kanya. Ang makitang ang isang dating eleganteng babae ay nakaratay na lamang at walang kalaban-laban sa sarili niyang kama. Ngunit mabilis ding nagbago ang pakiramdam ko sa pagdaan ng mga araw. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa bawat sulok ng bahay na yun. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kusina, nabulabog ang katahimikan ng isang malakas na pagbagsak at tunog ng nabasag na bubog mula sa itaas. Nagmamadali akong umakyat at pagdating ko sa kwarto, ang basong iniwan ni Hans sa side table ay nagkalat na sa sahig, durog at pira-piraso. Nakapagtataka dahil wala namang ibang tao roon. Si Hans ay nasa labas at ang bintana ay nakasarado. Si Patrice, nananatili siyang hindi gumagalaw sa ibabaw ng kama. Mahimbing pa rin na natutulog sa gitna ng kanyang mahabang pananahimik. Pero habang nagliligpit ako ng mga basag na bubog, biglang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ramdam ko ang isang matalas na tingin. Kahit mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Patrice, pakiramdam ko, dilat na dilat ang kanyang diwa at sinusundan ang bawat galaw ko sa loob ng kwarto. Maging si Hans ay hindi pinatahimik ng bahay na yon. Isang gabi, nabulabog ang katahimikan nang makita ko siyang patakbong lumalabas ng banyo, hinihingal, namumutla at puno ng kalmot sa braso. Ayon sa kanya, habang naghihilamos siya, may nakita siyang babaeng nakatayo sa kanyang likuran sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Isang babaeng dilat na dilat ang mga mata at dinadaluyan ng itim na luha ang mga pisngi. Hindi niya maipaliwanag ng maayos ang detalye dahil sa tindi ng panginginig, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang purong takot. Huminahon ka, Hans! Ano bang nakita mo? May babae sa salamin. Pero sa tuwing lilingon ako sa likod para hanapin siya, wala namang tao. Pero pagbalik ng tingin ko sa refleksyon, nando na siya. Papalapit ng palapit. Tapos sinugod ako. Nakilala mo ba kung sino? Hindi ko maaninag yung mukha niya dahil napapalibutan yun ng mga uod. Ang dami, nakakadiri. Tanging mga mata lang niya yung malinaw at saka yung luha niyang itim. Hans, natatakot ako. Hindi kaya't si Patrice yun? Ano? Bakit mo naman naisip yun? Buhay na buhay pa si Patrice. Imposibleng magmulto yung taong humihinga pa. Pero kung siya man yan, kailangan na nating madaliin yung pagtapos sa kanya. Hindi na ako makapaghintay ni Risa. Kailangan nang mamatay ni Patrice sa lalong madaling panahon. Napatitig ako kay Hans, hindi makapaniwala sa mga binibitawan niyang salita. Kinabahan ako ng husto at habang pinagmamasdan ko ang kanyang muka na nilalamo ng puot, hindi ko makita ang Hans na minahal ko noon. Ang lalaking dati ay puno ng tamis at
pangako ay isa na ngayong estranghero. Isang taong handang pumatay para lamang matakasan ang sarili niyang multo. Nang gabing yun, habang himbing na himbing si Hans sa pagtulog, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Patrice. Umupo ako sa kanyang kama at hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Sa gitna ng katahimikan, bumalik sa aking isip ang bawat detalye ng lahat ng nangyari bago pa man siya maratay sa ganitong kondisyon. Ang totoo, Misteri, mayroon din akong sariling revelasyon. Hindi ako nagulat sa pag-amin ni Hans noon na ang bawat laso na inihalo niya, ang bawat baluktot niyang mga plano, lahat ng yun ay matagal ko nang alam. Bago pa man maratay si Patrice sa kanyang kalagayan, lihim kaming nagkita at dito niya nilahad sa akin ang buong katotohanan. Nerissa, bukod sa alam kong magkalaguyo kayong dalawa, matagal ko na ring alam na lihim niya pala akong unti-unting pinapatay. Panoorin mo tong CCTV footage mula sa bahay namin, mula sa kwarto, sa kusina. Kitang-kita dyan yung palihim na paglalagay niya ng mga chemical sa inumin ko. Napakasakit para sa akin na madiskubring ang sariling asawa ko, ang unti-unting kumikitil sa buhay ko. Diyos ko, hindi ko alam na may kakayahan si Hans na gawin sa'yo yan. Kung alam ko lang, ako mismong pipigil sa mga plano niya. Alam ko yun na wala ka naman talagang kinalaman dahil isa rin sa nadiskubre ko na bala ka rin niyang i-frame up. Ito ang mga dokumentong piniki ni Hans para ilipat yung pangalan niya sa mga ari-arian ko bago ako pumanaw. At ito, tingnan mo, meron ding mga peking resibo na nakapangalan sa'yo. Ito yung mga matatapang na kemikal at saka mga lason na gagamitin niya para sa akin. Nerissa, isang bitag yung gagawin niya sa'yo. Balak niyang palabasin na ikaw yung utak at may motibo sa pagpatay sa akin para makalusot siya sa krimen. Balak kanyang idiin sa kasalanan na hindi mo ginawa. Kitang-kita ko mula sa CCTV na sinusulatan niya yung mga peking resibo na yan. Kaya alam ko na gawa-gawa niya lang yan. Ano? Pati ako, tinraidor niya. Ginagamit ka lang niya ni Risa. Gusto niyang ikaw ang sumalo sa lahat ng kasalanan niya para makuha niya yung yaman ko. Tinraidor niya tayong dalawa. At kung hindi ka magpapakabulag sa kanya, makipagtulungan ka sa akin dahil may plano ako. Yan ang buong katotohanan, Misteri. Pumayag akong sumama kay Hans, hindi dahil sa pangarap naming magsama at lalong hindi dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Sumama ako upang mapatunayan na totoo ang bawat babala ni Patrice at upang siguraduhing pagbabayaran ni Hans ang bawat patak ng lason at bawat kasinungalingang binitawan niya. Habang hawak ko pa ang kamay ni Patrice, nagulat na lamang ako na nasa likod ko na pala si Hans. Hawak niya ang mga tableta na inipon ko at tinago ko sa ilalim ng kama. Walang iya ka ni Risa, kaya pala maayos pa rin ang lagay ni Patrice dahil hindi mo nilalagay sa inumin niya ang lason. Ano? Huwag mong sabihing naaawa ka sa kanya at nakukonsensya ka na. Hans, naawa ako sa kanya. Hindi ko kayang pumatay. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo, hayop ka. Dapat ka ring mamatay! Isang malakas na sampal ang inabot ko mula sa kanyang malalaking kamay. Para siyang isang halimaw noon sa paningin ko. Napakasama. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo ko sinasaktan, Hans? Dahil wala ka ng silbi sa akin at sinira mo plano ko. At ngayon, dahil sa kagagahan mo, mapapaaga yung pagpatay ko sa'yo. Please,
Hans, maawa ka sa akin. Maawa sa'yo? Sinira mo yung plano ko. Uunahan na kita. Papatayin na kita at papalabasin ko sa mga pulis na kaya ako nagawa yun dahil nilason mo ang asawa ko. At pati ako, balak mo ring lasunin. Yun ang sasabihin ko sa kanila. Kaya maniniwala sila na self-defense lang yun. Huwag. Maawa ka sa akin. Maawa ka. Nanlilisik ang mga mata ni Hans. Ang lalaking akala ko ay sandigan ko ay ngayon siya pa ang mananakit sa akin. Isang halimaw na handang pumatay para sa pera. Sa bawat hakbang niya papalapit, lalong bumibigat ang hangin sa loob ng kwarto. Ngunit maya-maya, isang dahan-dahang yabag ang narinig namin. Napatigil si Hans. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng matinding kalituhan at takot. Patrice, gising ka na? Napatingin ako sa direksyong tinitingnan ni Hans. At doon nga, halos tumigil ang puso ko. Si Patrice, ang babaeng 3 linggo nang hindi nagigising. Ang babaeng akala ni Hans ay unti-unti niya nang napapatay, ay dahan-dahang lumalakad patungo sa amin. Pero misteri, at sa lahat ng mga nakikinig, hindi ito normal na pagbangon. Ang kanyang mga buto ay tumutunog na parang nababali. Ang kanyang ulo ay nakatagilid at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat pero wala itong puti. Purong itim ang kanyang mga mata at parang walang kaluluwa. Patrice, paanong... Hindi pa natatapos ni Hans ang sasabihin nang biglang humangin ng napakalakas sa loob ng kwarto, dahilan para mabasag ang lahat ng salamin at mga babasaging gamit. Nakatayo si Patrice sa gitna ng silid, tila isang reyna ng kadiliman. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, matutulis at kasing itim ng uling. Tila ba sadyang idinisenyo para humukay ng laman at kaluluwa. Ang buhok niyang dati ay maayos at sopistikado ay naging buhaghag at parang may mga buhay na ahas na gumagalaw sa hangin. Patrice, maawa ka. Patawarin mo ko. Si Nerissa, siya ang lahat ng may pakana nito. Siya ang gustong pumatay sa'yo at hindi ako. Pero hindi siya inintindi ni Patrice. Ang bawat titig niya ay may kasamang bigat na tila dumudurog sa mga buto ni Hans. Isang kumpas lang ng kamay ni Patrice at si Hans ay parang isang insektong itinatapon sa dingding. Doon, sinalubong siya ng libu-libong malalaking itim na gagamba na tila tinatahi ang kanyang katawan sa pader gamit ang kanilang malalagkit na sapot. Hindi ko kayang ialis ang paningin ko sa kalunos-lunos na kalagayan ni Hans. Ang mukha niya ay nagsimulang mamaga at mula sa kanyang mga butas ng ilong at tenga ay nagsulputan ang mga matataba at nangingitim na uod at alupihan. Bawat buka ng kanyang bibig ay sinusundan ng pagsuka ng malapot at itim na likido na amoy ng nabubulok na bangkay. Ito ang kapalit ng bawat laso na ipinainom mo sa akin. Ang bawat sakit at pagtataksil na dinulot mo. Para to sa kasinungalingan at pangakong hindi mo natupad. Narinig ko ang lagutok ng mga buto ni Hans. Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang namilipit, parang basahan na piniga-piga ng isang kamay na hindi namin nakikita. Umiiyak si Hans ng dugo at ang mapupulang luha ay humahalo sa itim na likido sa kanyang muka. Matagal na panahon, Hans. Matagal na panahong tinalikuran ng pamilya ko ang itim na mahikang nananalaytay sa aming dugo.
Pinilit naming mamuhay ng normal. Itinago ang kapangyarihang minana sa ninuno namin dahil alam namin ang pait ng kapalit nito. Kahit ang pinakamatitinding kaaway namin, iniwasan naming gamitan ng sumpa. Pero ikaw, Hans, ikaw ang bumasag sa katahimikang yun. Sa sarili ko palang asawa magagamit ang sumpang ito. Dahil walang kasing sama at walang kapantay ang kasamaang ginawa mo. Ngayon, ginising mo ang demonyong matagal ko nang pinatulog. Siguraduhin mong handa kang lampasan ang bawat patak ng puot na itatapon ko sa'yo. Pero biglang lumingon sa akin si Patrice. Ang nanlilisik niyang mga mata ay sandaling lumambot nang magtama ang aming paningin. Nerissa, umalis ka na. Huwag kang lilingon. Ang nakita mo rito ay hindi na para sa mga mata ng tao. Tumingin ako kay Hans, ang lalaking minsan ay minahal ko. Ang lalaking naging dahilan ng pagiging kabit ko. Ngayon ay isa na lamang tumpok ng nagsusumigaw na laman na kinakain ng sarili niyang kasamaan. Tumakbo ako palabas ng kwarto, pababa ng hagdan at hindi huminto hanggang sa makalabas ako ng gate ng mansyon. Sa likuran ko, narinig ko ang isang huling nakakabinging tili ni Hans na biglang naputol. Nang muling tumingin ako sa mansyon mula sa kalsada, ang lahat ng ilaw ay patay na. Tahimik na muli ang lahat, tila walang nangyari. Pero alam ko, sa loob ng bahay na yon, may isang sumpa na habang buhay nang mananatili.